Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Times 4:12 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Merkules, Pebrero 18, tuig 2026. Inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. CHED Race 2026 pagiwaton sa Iloilo, mga leader sa edukasyon kag estudyante gikan sa 18 Carrion magatipon para istoryahan ang artificial intelligence. Secretary Lotilla sa mga empleyado ng DNR adhere to the highest standard of governance. Liloni kag area sa Iloilo Freedom Grandstand makabatsyag sang paggutok sang trapiko kasunod sang pagpahamtang sang stage para sa selebrasyon sa Chinese New Year. Kagaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. CHED Race 2026 pagaywaton sa Iloilo, mga leader sa edukasyon kag estudyante gikan sa 18 Carrion magatipon para istoryahan ng artificial intelligence. Detalye sang balita, Marian Grace Reñero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Noon sa syudad ng Iloilo ang CHED Race 2026 responding through AI for Societal Empowerment sa palabot nga Pebrero 25 tubtub 27 sa Iloilo Convention Center. Ang CHED Race 2026 isa ka national level initiative sa Commission on Higher Education o CONCHED kag ang kahiwatan sa sini nga tuig pangunahan sang CHED Regional Office 6 kaupod ang West Visayas State University kag Northern Iloilo State University. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Dr. Raul Moyong, Regional Director sang CHED 6, ginpahayag niya nga tinutuyo sang summit nga maghatag sang duga nga ihibalo sa mga tumalambong na tuhoy sa artificial intelligence kag kung paano ini gamiton sa teaching learning process pang gobyerno kag sa nanuay tuhay nga industriya. Lakip sa mga magatambong sa summit ang mga university president, administrator, estudyante, subong man ang mga industry partner, Artificial Intelligence Association, buluthuan nga nagatanyag sang information technology kag iban pagikan sa 18 ka rehiyon sang pungsod. Lakip sa speaker sa kahiwatan sa chairperson Shirley Agrupi sang CHED, Secretary Sani Angara sa Department of Education, Director General Kiko Benitez ang Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA kag Secretary Renato Solidom Jr. sa Department of Science and Technology o DOST. May hiwaton man nga breakout sessions para sa mga partisipante nga maghahatag sa mas interaktibo kag mas madalong nga diskusyon natuhoy sa AI kag digital innovation. Dugang pa may mga exhibit man ang tag sa karehiyon kung sa diin sarang malantaw sa publiko ang nanuhay-tuhay nga AI innovations na ginpatuman sa ilatag sa kalugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Secretary Lotilla sa mga empleyado sa DNR adhere to the highest standard of governance. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Sa iya pagbisita sa Western Visayas, ginpahanumduman ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Rafael Lutilia ang mga empleyado sang DENR6 nga sundon ang highest standard of governance. Sunod sa Environment Secretary, pinaagi sa paghatag sang mataas nga kalidad sang serbisyo publiko, malikawan sang ahensya ang mga negatibo nga kritisismo. Para sa tiglikom, ang maayo nga depensa, amo ang matinlo nga record kag maayo nga reputasyon. Ginpatpat man ni Secretary Lutilia ang paggamit sang dual approach sa paghatag sang serbisyo kag pag-assist sa mga pumuluyo kag kliyente. Sunod sa iya, sarang magamit ang internet services, ilabi pa nga masaligan kag epesyente ini. Apang kung kinahanglan, pwede sa gihapon makamanual ang DENR para masiguro ang sige-sige nga serbisyo sa tao. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag sang duha ka volcanic earthquake sa Bulkan Canlaon ang DOST Fibok sa makaligad nga 24 oras. Naglabot naman sa 1,405 ka tonelada kada adlaw sang Pebrero 17 ang sulfur dioxide flux sang bulkan. Sa gihapon nagapabilin sa alert level 2 ang Canlaon, San Negros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mulyeloni kag area sa Iloilo Freedom Grandstand makabatyag sang paggutok sang trapiko kasunod sang pagbahamtang sang stage para sa selebrasyon sang Chinese New Year. Detalye sang balita, Janelle Baclan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsugod na pagpahamtang sang stage sa Iloilo Freedom Grandstand ang mga organizers para sa selebrasyon sa Iloilo Chinese New Year celebration. Nagipan sa ginpahamtang ang sound system sa area para sa mga palagwaon. Sa mabot nga Biyernes, Pebrero 20, hiwaton ang Grand Cultural Show alas 4 tubtob alas 6 sa hapon nga pag-aupdan sa mga Ilonggo Chinese School sa siyudad sang Iloilo. Nag-abiso na sa mga motorista ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office nga magpangita sang alternatibo nga lagyan bangod sang mabatyagan nga pagutok sang trapiko sa area, labi na sa Mulyeloni kag Iloilo Freedom Grandstand bangod sang mga palaabuton nga aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang face-to-face classes sa Iloilo Doctors College sa syudad sang Iloilo kaina sang aga bangod sang nabaton nga bomb threat. Ang misa nga natala na kuntani nga iwaton sa sulod sa eskwelahan subong Ash Wednesday ang wala man na dayon. Suno kay Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang Iloilo City Police Office, pasado 12 midnight sang nakabaton ang eskwelahan sang pamahong. Nagpatigan sang paneling ang EOD agad ma-check kung may bomba sa eskwela matapos ang pila ka oras nga pag-inspeksyon negatibo sa bomba ang eskwelahan. Kag subong nga hapon nag-resume ang classes sa Iloilo Doctors College. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, masobra 1.1 million nga humanitarian assistance ginpalabuot sa mga nasunugan sa Barangay Benedicto Haro, Iloilo City. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Naglabot sa masobrang 1.1 million pesos ang humanitarian assistance na ginpalabot sa mga nasunugan sa Barangay Benedicto Haro, Iloilo City. Ang assistance ginpalabot sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, mga lokal nga panguluhan kag non-governmental organization. Sa nasabit nga kantidad, masobra sa 692,000 pesos ang ginpalabot sa DSWD 6. Lakip sa ginpalabot sang Regional Office 6 ang masobra sa isa ka gatos nga family food pack, balor masobra sa 90,000 pesos, masobra sa 300 nga non-food item, balor masobra sa 510,000 pesos, kag masobra sa isa ka gatos nga ready-to-eat food item, balor masobra sa 91,000 pesos. Madumduman nga naglabot sa 113 ka pamilya ang naapektuhan sang sunog, kag sa karon may 88 pa ka pamilya ang nagatinira sa duha ka open evacuation center, kag may 25 ka pamilya ang temporaryo naman nga nagatinira sa ila mga kakilala o konhimata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 2,000 ka sako sang bugas ginpangrepak para sa mga naapektuhan sang bagyo. Nagpangrepak sang kapindwa kalibo ka sako sang bugas nga may kabugaton nga 50 kilos kada sako ang Antique Provincial Government sa warehouse ng PSWDO sa Barangay Badyang. Ang tikang kabahin sang paday nga pagpanghanda sa distribusyon sa mga bulig sa mga pamilya
nga apektado sa nagligad nga kalamidad sa Antique. Nagupod sa repacking ang PSWDO, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kag Provincial General Services Office. Radyo Pilipinas News. Bacolod City Government nagpanagtag sang ayuda sa mga solo parent. Detalye sa balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Ginsugura na sa Bacolod City Government kag sang Department of Social Welfare and Development kun DSWD ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga solo parents sa syudad. May kabugusan nga 9 million pesos nga pondo ang ginpreparar para sa 1,500 ka kwalipikado nga benepisyaryo. Sa idalom sang programa, kada benepisyaryo ang magabaton sang tig-6,000 ka pesos nga ayuda nga nagasakop sang ulihi nga 6 ka bulan sang 2025. Suno sa Bacolod City LGU, katuyuan sini nga mabuligan ang mga ginikanan nga isahanon nga nagapadako sang ila kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Protect your hard-earned money. Ini ang sabat o kon panawagan sa Human Settlements Adjudication Commission Regional Adjudication Branch Number 6. Detalye sa balita, Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas Report. Protect your hard-earned money. Ini ang mensahe sa publiko ni Attorney May de los Reyes Castillo, Chief sang Legal Division sang Human Settlements Adjudication Commission Regional Adjudication Branch Number 6 antes magdesisyon sa pagbakal sang condominiums kag balay o subdivision lots. Pahayag ni Attorney Castillo nga dapat siguraduhon nga antes magtransact, lehitimo ang brokers o agents para maproteksyonan ang kwarta. Isa sa mga mandatos ng HSAC amo ang pag-adjudicate sang dispute sa mga subdivision, condominiums, memorial parks kag kapareho nga real estate developments kag sang homeowners association. Samtang panugyaman ni Attorney Ian Dream Aplaska, Attorney 4 sang Legal Division sang HSAC 6 nga dapat usisaon sang publiko kung bala may license to sell ang mga subdivision kag condominium project nga gin-issue sang Department of Human Settlements and Urban Development. Ang license to sell pati maan niya nakapasar sa minimum standards ang plano sang developer para sa real estate project antes ibaligya sa publiko. Nakasulat diri ang pangalan kag lokasyon sang proyekto, pangalan sang developer o kung tag-iya sang proyekto, sa isang proyekto kag kung saan o nakaschedule nga matapos. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. TTMO, gut nga ginabantayan ng mga PUJs nga naga-overloading sang pasahero sa mga dalanon sa syudad. Detalye sa balita, Emi Rose Santiago. Radyo Pilipinas Report. Temporaryong hugot kay girabantayan sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon TTMO ang mga public utility jeepneys nga naga-overloading sang ilang nga pasahero. Inay makaangtanan sa pagpatuman sang Regulation Ordinance Number 393 nga wala nagapanugot sang pagpasobra sa mga pasahero kon overloading sa mga public utility jeepneys. Ginpayag ni Ulderico Garbanzos, head sang TTMO nga naghatag na siya sang instruction sa mga supervisors kag personnel nga i-check ang mga transport terminal sa syudad kag bantayan ang mga provincial jeepneys nga naga-overloading. Dugang niya may mga strategiya sila nga kung monitor nila nga may overloading ang PUJ sa area pa lang sa city proper, magatawag sila sa ilang kaupdanan kag didto na ma-inspeksyon sa area sang Haro kag Lapas. Suno sa opisyal ang overloading masami maeksperiensyahan sa rush hour kun aga kag hapon. Sa issue naman sa kakulangan sang jeepney, rason nga naga-overloading ang mga PUJs, ginpayag ni Garbanzos nga gintawag na nila ang atensyon sang transport cooperatives nga dapat silang makontrol sa numero sang units nga pagwaon, ilabi pa sa mga traditional jeepneys. Paathag ni Garbanzos nga ang ila ginapatuman ang Regulation Ordinance Number 393 nga wala nagapahanugot sa excess passengers sa mga PUJs kung sa diin may penalidad nga 300 pesos kung maisyuhan sang citation ticket. Instruction nga ang aton nga terminals dapat ma-check sa aton yung mga na-assign dira together sa ilang supervisors ng provincial public utility jeeps na dapat hindi mag-overloading. Hindi pwedeng ang ilang mga pasahero ara sa babaw sang atok na. So ini gina-check na ini kag mayo gid na balitaan namon
ang aton nga national agency nga ang LTO6 naga-start man sang ilang nga inspeksyon diri sa city loop o diri sa area sang Iloilo City kag may Ang kabahin sang pagpayag ni Odorico Garbanzos ang pinuno sang TTMO. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Siagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gradwa kalibong estudyante kag faculty sang Maasin NCHS nakabenepisyo sa gin-inagurahan nga water system project. Detalye sang balita. Hope Torresante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-inagurahan na ang 2.2 million water system projects ang Iloilo Provincial Government sa Maasin National Comprehensive High School. Mismo si Governor Arthur Defensor Jr. ang nanguna sang inaugurasyon. Suno sa Kapitolyo Provincial, kapin 2,400 ka estudyante kag faculty sang Maasin National Comprehensive High School ang naga-enjoy na sang matinlo nga tubig pinaagi sa water system project. Handom sang gobyerno lokal nga mapahagan-hagan ang numero sang waterborne diseases sa mga estudyante. Pinaagi sa access sa matinlo nga tubig kag pag-rehabilitate sang water sources. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bacolod City Government ginsugura ng paghiwat sang house-to-house rabies vaccination. Detalye sang balita, JP Helmas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginsuguda na sa Bacolod City Government pinaagi sa City Veterinary Office ang paghiwat sang house-to-house rabies vaccination. Ang aktibidad nga nag-umpisa sa Barangay Granada, Magalawig, tubtob Pebrero 26. Suno sa Bacolod City Government, kabahin ini sang hugot nga kampanya sang syudad agud malabot ang rabies-free status. Subong nga tuig, target sang syudad nga makabakuna sang 1,200,000 kahinuptanan. Sang 2025, tigayon nga nabakunahan ang kapin 80,000 kaido sa Bacolod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Kalinog Municipal Police Station ang top 8 regional most wanted person sa Barangay Alibunan, Kalinog, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias JM, 25 anyos, kag residente sang ninabitan nga lugar. 6 counts of rape by carnal knowledge ang ginapangatubang sang suspect. Ang suspect yara na sa kustudiya sang Kalinog Municipal Police Station. Suno kay IPPO Director Colonel Bayani Razalan, ang kapisan sang kapulisan nagresulta sa pagkadakop sang wanted person. Hugot gid ang kampanya sang kapulisan kontra wanted persons sagod matagan hustisya ang ila mga nabiktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Halandoni flyover sa General Luna, temporaryo nga siraduhan na lin Pebrero 21 tubtob Marso 21 agud ipaidalom sa rehabilitasyon ug major repairs. Detalye sang balita, Emiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Temporaryo nga siraduhon ang Halandoni flyover sa General Luna Street halin Pebrero 21 tubtob Marso 21 agud ipaidalom sa rehabilitasyon kag major repairs kasunod sang reklamo sa mga motorista nga madanlog ang dalan. Sa ginpatigayon nga regular session sang Miyerkules, ginaprubahan sang Sangguniang Panglungsod ang request sang Department of Public Works and Highways sa DPWH nga temporary closure sang Halandoni flyover halin alas 8 sa gabi tubtob alas 5 sa kaagahon sa sulod sang 30 kaadlaw para sa pagpatuman sang major repairs. Sir kay Councilor Cedfrey Cabaluna, head sang Committee on Transportation, matapos nila makabaton sang reports ag reklamo sa publiko sa sunod-sunod nga mga aksidente sa Halandoni flyover. Gilayon sila nga nagsulat sa DPWH kag gilayon naman nga nag-inspeksyon ang ahensya kag kontraktor kung sa day natukiban nga may minor scaling kag may mga nagtuhaw nga potholes sa Halandoni flyover bangod sa pagbubo sa mabasko nga ulan. Kung madumduman, una na nga ginpaidalom sa temporary closure ang porsyon sa Halandoni flyover sang Setyembre sang tinagdan nga tuig bangod sa ginpatuman nga asphalt patching kag overlay works. Liwat ini nga gibuksan sa publiko sang Disyembre 29. Matapos ini ginbuksan sa publiko, madamo ang nagreklamo nga madanlog ang flyover. Ilabi pa sang nag-ulan-ulan sang Enero kag Pebrero rason nga madamo man sang aksidente nga nagluntad sa area.
Ginpayag ni Cabaluna nga kinahanglan ipaidalom sa major repair sa labing madali nga panahon ng flyover bangod ginakabig ini nga public safety concern, ilabi pa nga madamo sang salakyan ang nagalabay sa area. Lakip sa pagahimuon nga major repairs ang pagkakas kag pag-ili sa mga apektado nga pavements, rectification kag installation sang rubber strips sa panel joints sang flyover. Magalawig ang temporary closure tubtob Marso 21. Para sa Bagong Pilipinas, Semero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang medical assistance ang masobra 1,000 nga gimaras noon sa ginhiwat nga distribusyon sa Kapitolyo Provincial sa Gimaras Grounds. Ang kahiwatan ginpatigan sang Office of the Governor kag Provincial Social Welfare and Development Office. Ang bulig pinansyal ginhastag base sa specific medical needs sang kada benepisyaryo. Bugos ang pagpasalamat sa mga pumulo sa nabaton nga bulig halin sa gobyerno, komitidong provincial government sa paghatag sang accessible ug responsive healthcare assistance sa mga gimarasnon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hablon sang uton ginapasundayag sa National Trade Fairs and DTI sa Metro Manila. Detalye sa balita, JP Harris. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapakigbahin sa DTI Bagong Pilipinas National Trade Fair ang Salngan Livelihood Multipurpose Cooperative o kon SLMPC sang uton. Ginapasundayag sang grupo ang ilang mga ginapabugal nga hablon nga isa ka pamatuod sa mapagsik nga tradisyon sang paghabol kag dedikasyon sang kooperatiba nga mapadayon ang palangabian sa mapumuluyo samtang ginatib-ong ang kultura kag tradisyon. Ang trade fair ginbuksan sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City kag magapabiling nga bukas tubtob Pebrero 22. Magluwas sa mga produkto sang uton, mahimo man mabakal sa trade fair ang mga pagkaon, home accessories kag mga dekorasyon, kaupod ang iban pa nga mga produkto sang nanuhay-tuhay nga rehiyon. Nagalaw mang DTI nga pinaagi sa aktibidad, mas makilala sang mas madamo nga bumalakal ang mga nanari-sari nga mapabugal nga produkto sang mga magagmay nga negosyante sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Voter education kag registration sa Comelec hiwaton sa Central Philippine University sa Pebrero 19. Detalye sa balita, Janelle Baclaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ay kahigyon na nga makaparehistro para sa nagilapit nga barangay and SK election ng mga estudyante sa Central Philippine University sa pagapatigayonon nga voters registration kag voters education sa CPU campus. Kabuilog ang Commission on Election in Iloilo City ginaengganyo ang mga wala pa makaparehistro nga estudyante nga magpa-register agod sila ang makapakigbahin sa nagahilapit nga barangay and sangguniang kabataan elections sini nga tuig. Magluwas sa registration mahiwaton man nga voters education alas 2 sa hapon sa Pebrero 19 sa first floor sang Henry Luz III Library Conference Room para sa mga senior high school students. Ang voters registration magasugod alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon nga hiwaton sa Alumni Promenade Concert Park sang CPU. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:35 sa hapon. Kagamihan tumanatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team, Merkules, Pebrero 18, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.